Inalagay ng maliban na walang iba kundi si Hesus Kristo. Wala nang iba mga kapatid. Saan ka ba maghanap ng ibang Diyos? Saan ka ba maghanap ng ibang kalakasan mo? Ibang source mo, kapatid, walang iba na ilagay na sa iyong puso yan. Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Diyan tayo mananalig. Bakit? Jesus is our salvation. Amen. Jesus is our healer. Jesus is our provider. Amen po. Jesus is love. Wala na tayong hanapin pa sa ating Diyos sa buhay. Kaya mga kapatid, pag nasa Panginoon po tayo, huwag kang mabahala. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka. Pinagpala na po tayo kasi ang Diyos natin ay buhay. O sige mo pa rin, next slide po tayo. Punta po tayo sa link. Why is Jesus the solid foundation of life? Basahin po natin. In the book of Ephesians 2 verse 18 to 22, dahil kay Kristo tayo kapwa makakalapit sa presensya ng Ama. Hindi po tayo pwedeng mag-shortcut, kapatid. Kailangan kilalanin mo yung anak bago ka makapunta sa Ama. Kaya maraming tumatawag, Ama ko, iligtas mo ako. Pero ang sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala kasi hindi kayo sumumpalataya sa anak. Anong sabi niya? Hindi lang maliligtas. Nagsabi Panginoon, maliligtas. Hindi po. Sabi niya mga kapatid, lumayas kayo, hindi ko kakilala, kundi ang mga sumusunod sa aking kalooban ang maliligtas. Kaya daming nangangaral, ang daming pong sekta mga kapatid, pero alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, kailangan patakagan po tayo sa pananampalataya. Matibay kapatid. Sa panahon natin, hindi lang tayo dumadala sa pagsubok, mas matindi pa sa gera po doon. Tumaas ang gasolina, sabi nga nila mamaya, daming reklamo. Tumaas ang bigas, ang daming reklamo. Pag tumaas ang sigarilyo at alak, walang reklamo. Sabi nga sa Facebook, kahit na gano'n pa kamahal yan, magdukang kami takutin, sabi niya. Amen po? Pero pag gasolina, dami ng reklamo. Pero pag bisyo, naku, walang reklamo, itatago pa yan. Diba? Ganun talagang tao, realidad. Pero alam niyo yung mga tao yun, mangmang sarapan nila, masakit ba? Pero totoo. Pag inuuna mo mga kapatid, yung walang ano, sabi niya, walang halaga, na hindi nakakabusog, ano po yun yung mga bisyo? Yung mga ginagamit natin sa mundo. Sabi nga, mataas ang bilihin, kailangan i-manage natin, i-pressure natin ang maayos yung kinikita po natin. Huwag puro gastos doon, na wala namang kabuluhan. Ano yung ibig sabihin nga? Ang sabi niya, isusupply ko lahat ng iyong kailangan, sabi ni Lord. Amen? Amen. Anong kailangan ng tao? Pagkain, inumin, damit, ano pa? Lahat yan. Hindi naman sinabi, pagkain, alak, hindi niya sinabi doon. Sigarilyo, hindi niya sinabi doon. Vision, hindi niya sinabi doon. Kaya minsan sabi nga natin, kulang. Bakit po? Kasi nadadamay pati vision. Kaya mag-ingat po tayo sa panahon natin. Amen po? Be wise. I-treasure natin ang maayos. Matatas ang bilihin. I-manage natin ang maayos yung ating blessings. Hindi puro mga kami na 1 millionaire. Nakakita ka ng pera, iubos mo kaagad. Hindi mo inaalala yung kinabukasan. Kaya ang tao ngayon bakit nagiging panalo? Kasi sabi nga nila, nagiging abuse. Ang tao po ngayon kasi sabi nila, hindi sila naubusan. Alam niyo lahat, nawawala. Nawawala po yan. Ang sabi niya, papalad na po tayo mga kapatid kasi hindi na tayo nagugutom. Bakit? Ang sabi niya, pag kumain ka lang ng tinapay na nagbibigay buhay, hindi ka na makailan, hindi ka na magugutom. Ano po yan? Yung salita ni Lord. Uminom ka man nito, mga kapatid, walang iba, kundi salita ni Lord, uminom ka man, kailanman hindi ka na mauhaw. Kaya bakit tayo magugutom? Andyan si Lord. Ang mga ibon nga, pinapakain. Huwag mo tayo mga kapatid. Amen po? Kaya ngayon, tignan po natin, dami pong depress. Alam niyo mga kapatid, yung mga relief case po sa youth camp na ipapangaral ng mga pastors, ano po? Yung ano po, sa mental health po. Kasi ang dami po ngayon naging depress. Ang dami po nawawalan ng control ng isip po ngayon. Kasi sa dami ng isip, kasi yung mga iba nakakasira, yung mga nakikita na ano po, na tawag dito, nakikita sa Facebook. Katulad na lang sa gera, dami natatakot po ngayon. Sa gera po. Eh bakit mo katakutan ng gera? Si Lord, kailangan mo katakutan mo. Si Lord ang nagkokontrol ng gera. Pwede niyang kontrolin po yan, pwede niyang pati, at pwede niyang ano. Kaya nga sabi niya sa panahon natin, totoo po yun, pag bumagsak ang Israel, si Lord na po ang kikilos. Pagtatanggol niya ang kanyang sariling bayan. Para makita kung sino yung Diyos na tinakwil nila. Anong sabi niya? Hindi nila tinanggap sa sarili niyang bayan. Kasi ang pagkilala nila si Jesus Christ po yung pamilya niya, tao lang po siya.
Ordinaryong tao lang. Pero may time mga kapatid na magpapakilala po siya pagbabagsak ang Israel. Siya pong magtatanggol para makita nila kung sino yung Diyos na hindi nila kinilala. Kaya sabi niya, ang sirap tanggapin sa sariling bayan. Maging si Jesus Christ. Kaya dito, BNI, mga kapatid, kahit pastor po ako, yung iba, hindi ako ginagalang dito, hindi ako re-respeto. Nasa Biblia po yan. Amen po? Kasi alam pa natin mga kapatid sa sariling bayan po natin, anong nakikita yung old nature. Hindi nakikita yung pagbabago kasi nagbago ka man, isang pagkakamali mo pa lang. Wala na naman. Ganyan ang pagtingin ng tao. Pero ang pagtingin ng Diyos, amen po? 99 na nagawa mong kasalanan, nagsisi ka, nagbalik at gumawa ka ng mabuti. Yung mabuti ang nakikita nito. Ganon ang pag-justify ng Panginoon. Hindi ka gina-justify sa kasalanan mo, kundi gina-justify ka sa kabutihan na ginagawa mo sa harapan ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, huwag kang mapagod gumawa ng mabuti sa takdang panahon. Ikaw ay mag-ani kung hindi ka magsasawa. Ano pa? Sa mga katuwid, hindi na kayo dayuhan o taga ibang bansa, kundi kababayan na ng mga hinirang ng Diyos. Amen po! Hindi na tayo iba. Kababayan tayo ng Diyos, pag-aari tayo ng Diyos. Kung sino man, kahit na Israel man yan, may pagtatago niya, tayo rin bayan ng Diyos. Hindi lang Israel na po tinutukoy ngayon. Tayo mga anak ng Diyos, tayo yung hinirang at tayo po yung pinili na maging bayan po niya. Sa panahon at kagipitan, ipagtatanggol tayo ng ating mahal na Panginoon. Yan yung mga pangako niya. Kaya sabi niya mga kapatid, kundi kababayan na mahinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. We are all family of God. Kapatid, yan kapatid mo, tingnan kapatid mo yan, mahalin mo yan. Amen po, nasitingin mo, kapatid mo lang sa laman yan, ay sa Espiritu, kapatid mo rin lang sa laman yan, kasi yung lahi na lang, dugtong-dugtong yan na isang lahi. Kaya lahat nilikha ng Diyos, pero hindi lahat anak ng Diyos.